This is Dagupan's Ultimate FM radio station, 90.3 Energy FM. Panggawa mo sabihin radyo, sabihin mo energy masamsamit. Coming to you live at the 4th floor, Duki Johnson Building, AB Fernandez Avenue, Dagupan City. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to Thursday edition ng Tapatan ni Pangga 2022. Ang Tapatan ni Pangga hindi lang po napapakinggan sa syudad ng Dagupan, but we are also heard in the entire province of Pangasinan. And we are also heard coast to coast and globally through our A-Radio portal. Kasama po dyan ngayon ang ating Energy FM Dagupan FB page. Ngayong araw atin pong hihimay-himayin, atin pong kakausapin at kikilalanin ang mga kandidato na kasalukuyan at mga nagbabakasakaling maluklok sa pwesto. Welcome na nga po sa Tapatan ni Pangga 2022 at atin po makakapanayam mga kaibigan. By the way, this program aims to educate our fellow Pangasinenses, especially yung kababayan ho natin dyan sa may Lingayen para ho sa nalalapit na May 9, 2022 elections. So isang malaking karangalan ating makakasama ngayon, isang registered nurse, kasalukuyang konsihal po ng bayan ng Lingayen, two-termer po mga kaibigan, ang tinaguriang Coco Martin ng Lingayen mga kaibigan. Please give a big hand. Siyempre kasama natin ngayon sa ating himpinan, Councilor Mac Dexter Gumapos Malikdam. Good morning, Councilor. Yes, good morning Kuya Jay. Good morning po sa 90.3 Energy FM at sa lahat po ng mga sumusubaybay ngayong oras at sa lahat po ng mga nakikinig. At kasama po natin, lalong-lalo na po ang mga kababayan po natin sa bayan ng Lingayen at sa buong lalawigan ng Pangasinan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat. Hayaan mo lang muna na i-adjust ko lang po yung microphone. Or can you please adjust na lang po, yung pataas nyo na lang po yan para mas marinig po ang inyong magandang boses. Lapit lang natin ng konti para mas maganda. Narinig. Mag-hello po ulit tayo. Yes, hello po. Muli po akong bumabati sa lahat po ng mga manunood ngayong umaga. Kasama po ang 90.3 Energy FM, ang Tapatan ni Pangga na pinangungunahan po ni Kuya Jay Uriles. And syempre, ang ating mga kababayan mula sa bayan ng Lingayen at sa buong lalawigan ng Pangasinan. Maraming salamat po sa pagmamahal po ninyo. Salamat, Councilor Dexter Malikdam sa iyong pagpapaunlak sa ating programang Tapatan ni Pangga. By the way, as early as now, I just would like to know that we are at 112 viewers. Okay. At ngayon po, gusto ko lang pong kumustahin muna ang ating pong guest sa araw na to. Kumusta po, Councilor? Well, Kuya Jay, maayos naman. Patuloy pa rin po ang serbisyo na binibigay po natin sa ating mga kababayan. Ayan. Maayos naman at nagpapasalamat din po ako, Kuya Jay, dahil nabigyan ako ng pagkakataon, oportunidad para maisalaysay ko po ang aking nais ipagpatuloy gawin para sa aming mga kababayan sa bayan ng Lingayen. Salamat po, Councilor Dexter. Hindi pa ho yan yung question natin pero mga kaibigan, gusto ko lang po ipaalam na ang atin pong Tapatan ng Pangga ay may mga katanungan na may katumbas pong mga oras. Pag narinig niyo po ang buzzer na ito, we move on to the next question, Councilor. Yes. At pag hindi niyo po naubos ang oras, hindi po ibig sabihin na ito po ay maki-carry over sa susunod na ating tapat na katanungan. Handa ka na ba? Yes, good day. Okay, let's move on with our first tapat na katanungan and it deserves 1 minute. Okay, isang tapat na katanungan. Sino si Honorable Dexter Gumapos Malikdam? Your 1 minute starts now. Kuya Jay, si Dexter Gumapos Malikdam ay isang public servant. Ako po ay 30 anyos, isang single po at pinanganak sa bayan ng Lingayen sa dating hospital na pinamumunuan po ni former Councilor Norberto Felix at ako po ay nakapagtapos ng aking elementarya sa Lingayen 1 Central School. Ako po ay nakapagtapos ng ating sekundarya sa Pangasinan National High School at ang University of Pangasinan nakapagtapos po ng Bachelor of Science in Nursing and Doctor of Optometry sa Lyceum Northwestern University at kasalukuyan na tinatapos ang aking thesis sa Master in Public or Development Management sa Pangasinan State University at ako po ay PCL Board of Director Pangasinan Chapter Philippine Councilors League at President-elect ng Rotary Club of Lingayen Chapter. Maraming salamat. Maraming salamat po, Councilor Dexter. Nako, hindi mo inaubos yung oras. Meron pang nalalabing 5 segundo.
Alright, 9 minutes past the hour of 9 o'clock na po ng 10 o'clock ng umaga at nagpapatuloy po ang ating tapatan ni Pangga 2022. I encourage lahat po ng mga tagapakinig ng programang ito at mga viewers natin sa FB page na po please like and share ang ating programa. Ipahatid po natin sa mga kababayan po nating nakatutok ngayon dyan sa Maylingayen. Kilatisin ho natin si Councilor Dexter Malikdam. Alright, next tapat na katanungan, 9 minutes past the hour of 10, isang tapat na tanong. Ano ang nagpapalakas sa puso at isipan ni Councilor Dexter Malikdam na tumakbo po sa pagka-Vice Mayor dyan ho sa bayan ng Lingayen? This question, Councilor, deserves 5 minutes. Ang iyong tapat na kasagutan, 5 minuto? Ngayon na. Ang tapat na kasagutan sa tapat na katanungan mo, Kuya Jay, ang nagpapalakas sa isipan at puso ng isang Dexter Gumapos Malikdam ay unang-unang ang aking pananalig sa Panginoon. At ang pangalawa, ang tiwala ng aking pamilya. Ang pangatlo ay ang mga taong sumusuporta at patuloy na nagpapakita ng kanilang pagmamahal at pag-iintindi sa ating serbisyo. Bagamat, Kuya Jay, hindi ko po lahat kayang bigyan, ngunit ginagawan ko po ng paraan para maipaabot, hindi lamang po sa pagpapaabot ng aking tulong, bagkus sa pagbisita, sa pagpunta, sa pag-ikot at sa paraang iyan, Kuya Jay, dyan ko nakikita na ang bayan ng Lingayen ay talagang maraming kailangang tulungan, maraming kailangang asikasuhin, maraming problema ang gobyerno na kinakaharap po natin. Ang isa sa inspirasyon ko po, Kuya Jay, actually, ako po ay naging isang volunteer nurse sa Region 1 Medical Center at nakita ko po ang hirap ng mga kababayan po natin na hindi lamang po taga Lingayen kundi taga ibang lugar ng probinsya ng Pangasinan. At ito po ang nagiging inspirasyon ko sa tuwing ako po ay bumababa sa sitwasyon ng kanilang kahirapan, ay nararamdaman ko at nilalagay ko po yung aking sarili sa kanilang karamdaman. At dyan ko po nakikita na natatouch po natin yung buhay ng mga tao. Hindi lang po natin sila tinutulungan, bagkus binabago po natin yung kanilang buhay na nararamdaman nila na mayroon pong public servant na nakakaintindi at nakakadama ng kanilang pinagdaraanan sa buhay. Isa rin po na akin pong nakikita, dahil malakas din naman po ang aking paggamit sa social media, marami po akong nai-encourage na mga kababayan po natin, napakamatulungin po ng mga tao ng bayan ng Lingayen, Kuya Jay. At napatunayan ko po yan dahil doon sa ating isinagawang bayanihan sa barangay, nakita ko na sila ay willing. Hindi lang po nila alam kung papaano, Kuya Jay, pero kung pangungunahan po natin at ipapakita po natin na mayroon pong tao na handang tumulong sa kanila para maipabot yung pagmamahal, yung simpleng tulong nila sa maliit man or malaking pamamaraan. Pag pinagsama-sama natin, Kuya Jay, marami pong mga mahihirap na buhay ang atin pong matutulungan. Kaya po, Kuya Jay, ito lamang po ay base sa aking experience sa pagiging public servant. At nais ko po na hikayatin na kung mamarapatin din po ng ating mga taong bayan, minahal po nila ako sa unang termino at mas lalo po nilang ipinadama sa akin ang kanilang pagmamahal na naging numero 1 po tayo. Yun po ang naging sandalan at yun din po ang kinapitan ko, Kuya Jay, para ipagpatuloy ang pagbibigay ng isang mapagkalinga na serbisyo at may pangunawa para sa ating mga kababayan ng bayan ng Lingayen. Maraming salamat po. You still have 2 minutes, Councilor. You want to add more or you want to move on to the next question? Yes, Kuya Jay. Gusto ko na rin pong kunin yung oportunidad dahil na pasalamatan yung mga tao na tumutulong, dahil sana wag niyo po akong pababayaan. Ipagdasal po ninyo ako na magampanan ko pa, dahil yung pagpaparating ninyo ng mga mensahe through message of sa Facebook Messenger, yun po yung isang nagiging basehan ko po para araw-araw gumalaw, araw-araw iparamdam kung ano yung pwede nating itulong at wag pong ipagkakait hanggat kayang tumulong. Maraming salamat po, Kuya Jay. Salamat din, Councilor Dexter Malikdam. Now we move on sa susunod na tapatan or tapat na katanungan sa atin pong guest. Well, I'd like to reach muna yung mga greetings na pumapasok. May mga questions. By the way, I'd like to inform our dear listeners, our viewers po, na yung po mga katanungan ninyo ay nandito po, tinatanggap po ng ating pong staff ng Energy FM para ho i-accommodate po yung mga katanungan ninyo. By the way, as early as now, pumayag po si Councilor Dexter Malikdam sa ating No Holds Barred
portion. Ibig sabihin po lahat po ng katanungan ninyo sasagutin niya. Alright, Judy, sabi niya dito, lumundag, Mi Karasig, Helen Agsalud, Go VM, sabi niya dito, Marjorie Callboy Lamsest. Ayan, ilang hearts yan? 6 na hearts para sa iyo, Councilor Dexter Malikdam. Go VM Dexter Malikdam, may kiss pa at 5 hearts from Agzert na Magak. Kagampan, sigurado na naman yan. Binaliktad na naman ang pangalan. Jezreel de Guzman, ilang claps yung binigay sa'yo? Mahigit 5. And Leslie Malikdam, Mark Malister, sigurado na ang panalo mo, Vice. Sabi dito ni Kevin Matias Dangla. Sheila Karonongan, good morning. Yeah, mas lalo naming mamahalin para may akit sa Vice Mayor's Office itong si Gemard Manawat. Salamat. Alright, let's move on with tapatan question. Isang tapat na tanong. This deserves 5 minutes po, Councilor Dexter Malikdam. Alright, ano po ang mga plataforma ang nais mong ilatag sa bayan ng Lingayen sa iyong mga mamamayan? Ang iyong 5 minutes, ngayon na. Kuya Jay, sasambitin ko lamang po yung ayon sa mga nagagawa po natin at patuloy na ginagawa po natin sa ating bayan sa paglilingkod po natin. Actually, ang isa sa plataforma ko bilang isang medical frontliner ay ang kalusugan, health. No, nagkakaroon po ako ng mga activities during the pandemic. Hindi po ako natakot, Kuya Jay. Hindi po naging rason ang COVID sa akin, bagkus nag-iingat pa rin po ako dahil sa dami ng taong nakakaharap ko, sa dami ng mga taong nakakasalamu ako, pati pamilya ko, inuuwian ko. Kaya nandyan pa rin yung pag-iingat, Kuya Jay. So nandyan ang kalusugan, ang pagbibigay ng mobile blood donation, tuloy-tuloy. Kuya Jay, marami hong nagbe-benefits dito na kung saan wala ho silang binabayaran ng karamihan. Ito po ay sa tulong ng Region 1 Medical Center and Red Cross na ginagamparan pa rin po natin. No? Nagkakaroon po tayo ng optical and medical missions. Nagkakaroon po tayo ng libreng padextros. Although Kuya Jay, hindi po natin to temporary lamang po ito, no? Matulungan lamang po yung mga pasyente na hindi po ma-accommodate ng hospital for the reason na puno po ang hospital. Kaya po tayo po mismo ang bumababa sa kanila, inilalapit po natin sila sa RHU doctors para ikonsulta kung anong kailangan nilang dextrose. Nagbibigay tayo ng waiver na pepermahan po nila, Kuya Jay, para nang sa ganon ay maging safe din po tayo, no? Pangalawa, ang edukasyon. Tayo po ay lumalapit sa iba't ibang institution ng universidad. Tayo po ay lumalapit sa mga private schools na kung saan tinatanong po natin kung ano po yung pwedeng ibigay po natin, ilatag po natin. Sa kasalukuyan, Kuya Jay, mayroon akong 50 scholars na nag-aaral sa private school at sila po ay sinusuportahan ng walang binabayaran. At nakakatuwa, Kuya Jay, for my first term, mayroon po tayong napagtapos na almost 500 students na sila po ay nabigyan ng financial grants ng 6,000 per sem, 12,000 per semester. Yun lamang po ay initiative ng ating opisina dahil ito po ay programa ng gobyerno, ang tulong-dunong program na ipinapatupad po ng mga government schools, government universities. At nakakatuwa, Kuya Jay, na sa pagbisita ko po sa mga barangay, sila po mismo yung lumalapit at nagpapasalamat. Na-touch natin yung buhay nila, nakapagtapos sila ng pag-aaral. Ngayon po yung ilan may mga trabaho at nakakatulong na ho sa mga magulang. Siyempre, ang pangatlo po, ang pangkabuhayan. Alam mo, Kuya Jay, maraming mahirap sa bayan ng Lingayen. Hindi kasalanan ng maging mahirap, pero kasalanan kung pipiliin mo ang maging mahirap habang buhay. Dahil dyan, Kuya Jay, naglalatag po tayo ng livelihood training programs, seminars supported by different agencies like TESDA. Sila po ay binibigyan po natin ng libreng seminars na ito ay pinakikinabangan po dahil maliban sa libreng seminar, binibigyan po sila ng allowance. Na kung saan yung allowance pong yun ay iniipon nila at ginagamit din po nila pampaikot pang negosyo. Ang isa sa plataforma ko, Kuya Jay, na gusto ko rin pong idagdag, napakarami pero yan naman po ay posibleng maging posible kung tutulungan po tayo ng ating mga kababayan. And one of those ay ang paglalagay ng tao natin sa hospital para i-guide po yung ating mga pasyente, lalong-lalo na po yung mga nasa gobyernong hospital. May mga ilan tayong kababayan na hindi po nila alam na may mga benepisyo tayo na pwedeng pakinabangan. Yung ibang mahihirap sa buhay, Kuya Jay, hindi po nila alam ang proseso, hindi nila alam ang gagawin. Dahil sa nauunahan na sila ng stress, binabayaran na ho nila
yung kanilang billing, no? Pag maglalagay tayo ng tao diyan, yun po yung taong magga-guide sa kanila kung paano ayusin yung proseso na para makakuha ho tayo ng maka-avail tayo yung Universal Healthcare Act na tinatawag po natin, yung pong sa mga senior citizens na libre po ang kanilang pampahospital, no? Lalong-lalo na po pag sila ay nasa charity wards ng mga hospital. And syempre, isa pa ho sa ating iniisip yung pong job fair, booth fair sa ating mga bayan na kung saan hihikayatin po natin yung mga kababayan po natin na nag-i-invest dito sa bayan ng Lingayen na mas i-prioritize ang ating mga kababayan na bigyan ng trabaho. Na kung saan ang gagawin po natin dyan, Kuya Jay, magkakaroon po tayo ng isang big event, siguro quarterly in a year, di ba? Quarterly, lahat ng mga vacant jobs, mga hirings, ay ilalagay nila sa isang booth at ilalapit po natin yung mga ihuhulog po nila ng mga trabaho na pakikinabangan po ng ating mga kababayan, Kuya Jay. So, maliban sa binibigyan natin sila ng informasyon through social media, ay tulungan natin sila na magkaroon ng kabuhayan para sa pagtulong ng kanilang pamilya. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa iyong tapat na kasagutan, Councilor Dexter Malikdam. Still coming to you live at 4th floor, Duque Chongson Building, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan, Serena. Ako, marami tayo mga kapanggaan ngayon na nagsishare ng ating pong tapatan ni Pangga dyan sa Maylinggayen. We are now 161 viewers and counting. Yung lines natin are now open para sa inyong mga katanungan. Actually, nakita na ho namin kanina, dami na pumapasok na questions. 0912-782-5884 at 0955-976-34. Yun po yung mga energy text lines na pwede yung pagpadalahan ng inyong mga katanungan. Ayan, 912-782-5884 sa mga nanonood po ng ating FB Live. Okay, nakikita natin dyan, nagpa-flash po sa ating screen. I'd like to take this opportunity to thank Water Market Kalasyaw. Ang ating pong official water na iniinom po ng ating mga guests ngayong araw na to. Salamat po, Sir DJ. Ang ating susunod na tapat na katanungan, Councilor Dexter, deserves another 5 minutes. Alright, ready na ho. Isang tapat na tanong, ano ang mga bagay na sa tingin mo dapat paghandaan, na dapat mo rin gawin sa oras ng kalamidad? Kung meron man, wag naman po sanang mangyari, kagaya po na nangyari ng Bagyong Odette sa Visayas and Mindanao. Pagdating na rin po sa trabaho, maging sa edukasyon, krimen, ano po ang gagawin ng isang Councilor Dexter Malikdam kung sakaling po mabigyan ng pagkakataon na maupo sa pwesto bilang Vice Mayor? Your 5 minutes starts now. Alam mo, Kuya Jay, during the pandemic, nagsagawa po tayo ng bayanihan sa barangay, which supported by different government agencies, ng PNP, ng Department on Education, ng mga NGOs, ng mga iba't ibang organisasyon at private individuals, na kung saan itong bayanihan na barangay na ito, bayanihan sa barangay na ito ay na-adapt din po from San Fabian, Labrador at iba pang bayan. Ito po ay nagsimula sa Lingayen na ito po ay kung saan nagbibigay ho tayo ng tulong na ayuda sa mga poorest of the poor but deserving families po, no? So isa po yan sa gusto kong mangyari sa Lingayen, na maliban sa bayanihan ay nagkakaroon po ng oportunidad ng mga tao na tumulong sa mga kababayan po natin. And syempre, ang paggamit po ng social media, no? Social media, Kuya Jay, na kung saan ipapaalam po natin sa ating mga kababayan kung ano po ang mga benepisyo with the help of the MSWD, headed by Ma'am Lori Decena, ang ating MDRRMC, ang ating partnership with the Pangasinan DRRMO, at syempre, ang ating mga kababayan na kung saan ay tutulungan po natin sila na maging handa ang katulad na lamang po ang continuous leadership training. Mayroon po tayong mga seminars na sinasagawa at ito po ay inattendan din po natin, Kuya Jay, na kung saan tayo po ay nag-i-invest sa ating mga empleyado na bibigyan ho natin sila ng magandang trainings. Hindi lamang po yan sa mga empleyado, Kuya Jay, kundi sa mga barangay officials, sa ating mga barangay captains and kagawads, sa ating mga BNS, sa ating mga BHWs, at sa mga tanods. Binibigyan po natin sila ng mga trainings na kung saan kahit wala ho tayo, handa silang rumisponde sa mga kalamidad
na nangyayari po sa atin, no? And proper coordination, Kuya Jay, dahil po mayroon naman ho tayong cellphone, gamitin natin sa tama, social media, tayo po ay patuloy na nagko-coordinate. Ginawa po natin yan, Kuya Jay, noong pandemic. Mayroon ho tayong assigned barangays na kung saan tinitignan namin yung sitwasyon, kung ano yung kailangan nila. Bumaba tayo sa mga barangay, tumulong tayo sa kanila, nagbigay tayo ng pwede nating itulong. Dahil, Kuya Jay, napakahirap din po ng trabaho ng mga barangay officials natin. Sila ang katuwang ng LGU sa pagpapaabot ng mga ayuda. Even me, no? Ako po ay bumababa rin sa mga nagkakaroon ng positive cases. Hindi sila makalabas, nagkaroon sila ng problema, tayo po ang bumababa mismo na naghahatid sa kanila ng tulong. With that, Kuya Jay, maramdaman man lang nila na mayroon pong nag-aalala at may nagmamahal po sa kanila. And additional to that, Kuya Jay, no? Yung ating gagawing kahandaan ay yun po, continuous leadership training and awareness and preparedness seminars for our youth sa ating mga sa aming mga Sangguniang Bayan members, no? Hindi lang naman po kami sa papel gumagalaw, hindi lang naman po kami sa ordinance o resolution gumagalaw, but we also consider the public service. Yan po yung number one na lagi po namin tinututukan at ipinapakita po namin na hindi sila nag-iisa. Ayan. Okay, 10:25. We move on na po sa the next question. You still have 1 minute and 30 seconds. You want to add more? 20 seconds? 1 minute and 30 seconds. 1 minute and 30 seconds. Yun lamang po, kailangan nating mag-invest sa mga tao, sa ating mga empleyado. Kasi pag nag-invest ka sa mga tao, ang ibig kong investment po, yung mga trainings, programs, free for free, kasi wala rin po silang kakayahan dahil malit lamang po ang kanilang mga sinasahod, ay kung sila po ay patuloy nating susuportahan, sila na mismo yung gagalaw para magsama-sama po tayo, magkaisa po tayo sa pagresponde sa kahit anong kalamidad na darating po sa ating bayan. Maraming salamat Alright, po. 10:26. We move on naman po sa ating next tapat na katanungan. Tapatan ni Pangga 2022. 26 na minutos na po ang nakalipas sa ating tapatan ni Pangga at syempre marami pa rin pumapasok na pagbabate sa ating guest ngayong araw na to. Umula noong umaraw, andyan si Councilor Consi, laging maasahan. Saksi kami dyan from Christine Pigardal. Mainumay na Asinggaran, Don Mariel Gumapos, ayan, Manolito Pangga, Bayanihan Volunteer ako, sabi niya. Salamat po. Eric Vicente, VM, 8 hearts for you. Germard Manawat, ito ay galing kay Germard. Sasamahan ka namin. Ito, Vice Cardo, na lagi nagwawagi sa bakbakan. Sasama kami. Bakbakang iyong sasabakan. Salamat po. Ang daming mga pagbati para. Shout out watching from San Carlos. Pag ganun na rin. Second term nyo po. Okay, mga questions na ito. Sige, ina-accommodate na po yan mga kapangga. Now, let's move on sa ating next tapat na katanungan. Isang tapat na tanong. This deserves 1 minute lang po, Counselor, ha? Isang tapat na tanong. Ano po ang inyong masasabi sa no bakuna, no labas policy? Ganun na rin sa no vaccine, no sakay policy na maaaring magkaroon po ng domino effect. Actually, nangyayari naman ako dito sa mga establishmento, hindi lang sa Lingayen, kundi sa buong probinsya, na pag no vaccine, no entry policy. At sa Manila naman po, ang no sakay, no vaccine, no sakay policy. Ano po ang komento niyo dito? This deserves 1 minute. Your tapat na kasagutan ngayon. Yes, ako po ay patuloy na nagiging advocate ng pag-implement ng mga ating mga health protocols, Kuya Jay. And base po sa ating RHU 1, 2, and 3 doctor, sila Dr. Sandra, Dr. Ferdinand, and Dr. Eusebio, tayo po ay pinipili lamang po natin na protektahan ang ating mga sarili, ang ating mga pamilya, at ang mga taong nakakasalamuhan natin araw-araw. So, hindi ko rin po masisi yung mga tao kung hindi sila makapagpabakuna, but with such proper information dissemination at ipalawanag sa kanila, Kuya Jay, ng tama at maiintindihan po ng kanilang level of understanding ang importance ng pagpababakuna. Ito po ay ginagawa po natin upang maiwasan po natin yung severe na dulot na
ng ating COVID-19, no? Yung critical condition na madadala ka pa sa hospital, yun po ay maiiwasan po natin, Kuya Jay. And with that, Kuya Jay, ang ating mga establishment sa bayan ng Lingayen ay ipinapatupad ito upang protektahan din po ang ating mga empleyado, ang ating mga kababayan. At maging sila man po ay yung mga taong hindi pa nagpapabakuna ay protektahan din po natin. And siguro may advice ko na lang na sana yung mga hindi pa handa ay wag po natin pilitin. Baka mag-cause lang po ito ng additional problem sa inyong kalusugan kung magpapabakuna po kayo, kung ligit po ito sa inyong kagustuhan. And yun lang po, Kuya Jay. Maraming salamat. Salamat sa iyo, Counselor, sa iyong tapat na kasagutan rather. 10:29, we move on to our final basic questions na inilatag po sa atin pong kandidato. Okay, or sa atin pong speaker. This deserves 5 minutes po, Counselor. Ano po? Isang tapat na katanungan. Kung ikaw na nga po ay mahalal bilang Vice Mayor sa bayan po ng Lingayen at hindi naman po pala rin yung iba pong mga kasamahan mo at nasa kabilang partido halos lahat ang nagwagi, no? This May 9, 2022 election. Alam naman natin, legislative po ang magiging trabaho ng isang Vice Mayor. Paano ka po makikisalamuha or makikibagay sa kanila? Your 5 minutes starts now. Well, ako po ay nakasubok na ng bilang isang konsehal at nakita ko kung paano tumakbo at patakbuhin ang Sangguniang Bayan members, no? Ang ating Sangguniang Bayan Session Hall. Ngayon, independent candidate po ako. Kasama po ng isang tumatakbo rin po na si Direk Harvey Karunungan Aquino from Libsong West. Ayan, ito po kung paano ko po i-handle, Kuya Jay, no? Ako naman ay hindi po mahirap pakitunguan. Kahit man po yung galit sa atin, kaya ko pong yakapin, kaya ko pong mahalin, kaya kong ipakita na hindi ka karapat-dapat na magalit sa akin. Intindihin mo lang ako. But since hindi naman natin ma-please lahat, pero hindi po ako patitinag na doon sa aking focus na sila po ay mahalin at tanggapin, unawain kung ano man po yung kanilang nararamdaman. So, we have 8 councilors. Kung papalarin po kung sino man ang pagbibigyan ng tiwala ng ating mga taong bayan, siguro pakikinggan ko ang bawat sentimento, ang bawat opinyon ng bawat konsehal, iintindihin ko basta't alam ko na makabubuti yung kanilang ipapasang ordinansa at resolusyon, makakapagdulot ng pagpapagaan ng buhay ng ating mga kababayan. At pakikisamahan ko sila, Kuya Jay, dahil wala naman po tayong karapatan para husgahan din po sila sa kanilang kaalaman at sa administrasyon na uupo, basta isusuportahan po nila ang ating programa at alam ko rin po ng kanilang programa ay pagtulong at pagkaayusan ng ating bayan ay susuporta po tayo. And additional to that, Kuya Jay, pag ako man po ay palarin, bigyan ng tiwala ng taong bayan tulad ng ginawa po nila nung ako'y pumasok sa pangalawang termino, ayusin po natin ang committee chairmanship, no? Ilalagay po natin yung mga konsehal na mayroon pong kaalaman sa specific committee na kung saan yung kanilang kaalaman ay magagamit po nila, pakikinabangan po ng mga membro ng different organizations and sectors na hinahawakan po nila. Kung nurse ka, sa health ka, kung ikaw ay marunong sa kung engineer ka, ilagay natin sa engineering department, sa committee. Nang sa ganun matutukan, Kuya Jay, no? Hindi na mas masayang. Hindi po masayang yung mga committee chairmanship na pakikinabangan din po naman ng ating mga kababayan sa bayan ng Lingayen. At tulad nga po ng sabi ko, Kuya Jay, hindi ko po man ma-please lahat ng tao. Pero asahan mo kahit galit ka sa akin, mamahalin kita at iintindihin kita. Yun lang po, Kuya Jay. Okay. Yun lang po ang prinsipyo ko. You cannot please everybody, pero ako naman may choice ako na mahalin pa rin sila. Maraming salamat sa iyong tapat na kasagutan, Councilor Dexter Malikdam. Tanibanga 2022. Sumayin niyo po ang ating pong mga basic questions sa ating pong guest or speaker ngayong araw na to sa ating Tapatan ni Panga 2022. And as promised, gaya ng aking nabanggit sa inyo kanina, our guest or speaker for today agreed to move on with no holds barred portion. Wherein all your questions coming in sa ating pong text lines at 0912-782-5884. Kasama po dyan ang 0955-976-34. Kung masyado pang mabilis, 0912-782-5884 at 0955-5976-34. Simulan na ho natin ang ating no holds barred portion.
But I'd like to inform our dear listeners, our viewers, that the views and opinions of our guests do not necessarily reflect of the views and opinion of the hosts, the station, and the network. Furthermore, the views, opinions, and insinuations of the hosts or even the guests do not necessarily reflect of those of the show, the station, and the network. So eto na po mga kaibigan, simulan na ho natin ang no holds barred question mula ho sa ating mga texters. Okay, and comments nang gagaling po sa ating pong FB page. Okay, Consi from CYND, ito? CYNE. Tumatakbo si mama ninyo at ate nyo po sa Binmalay, di po ba? Taga Binmalay kayo, bakit bigla ko kayong tumakbo sa Lingayen? Yes, sa katunayan, ako po ay nanirahan sa Barangay Manibok nung aking unang termino ng mahigit 8 buwan dahil ako po ay nurse. Nagkaroon po ako ng yung biyanan ng aking bayaw ay inalagaan ko po. And sa kasalukuyan ko, Jay, meron po kaming bahay sa Tonton na malapit po sa Eskwelahan de la Cruz Street or yung Calle Guapo. At siguro naman po pwede ko po na ibigay yung aking serbisyo sa bayan ng Lingayen. At hindi lang naman po yun, Kuya Jay, kahit man po taga Lingayen po ako ngayon, ay patuloy ko pa rin na binibigyan ng serbisyo maski hindi po taga Lingayen. Wala po tayong pinipili. As long as kaya po nating tumulong. Ayan po. Alright, next question. Isa po, Texter 7682, isa po kayong sa masipag na counselor po ng Lingayen. Salamat po. Ano po ang mga ordinansa na naipasa ninyo? At sa tingin nyo po ba, sino rin po mga naging kasama nyo sa mga counselors na naging masipag din po kagaya ninyo sa Lingayen? Well, masipag naman po lahat. Masipag naman po silang lahat. May kanya-kanya po silang kakayahan, kabutihan, mayroon din po silang mga kayang gawin. Hindi rin naman po natin kayang gawin na gano'n lang, vice versa, no? So, mayroon po tayo na ginawa na mobile blood donation kung saan ito po ay pinakikinabangan ng ating mga kababayan. Depende naman po yan sa committee, no? So, sa akin, Committee on Health, mayroon po tayong blood ordinance na pinapakinabangan po ng ating mga kababayan na ginagawa po natin ito na sinusuportahan po ng iba't ibang organisasyon na kung saan pinapakinabangan po ng ating mga pasyente sa hospital. And during my first term being the committee chairman on appointment, nagkaroon din po tayo ng pagsasagawa ng pagdaragdag ng mga posisyon para sa mga empleyado, qualified employees. Di ba nga sabi ko kanina, investment on people. Kailangan natin bigyan din po ng mga tao ng pagkakataon na ipakita pa nila yung kaya nilang gawin. Sa pamamaraan na yan, kung sila po ay nag-i-improve, yung mga dumarating na tao po ay na-accommodate nila at nare-respondihan po nila ng tama yung ating mga kababayan. And mayroon din po tayo na ilan sa mga ipinasa, ayun pong inadapt na resolution na kung saan, Kuya Jay, ang ating mga kababayan sa Lingayen, pag may mga darating po tayong investors, iniling po namin, ginawan po namin ng resolution na priority po na bigyan ng trabaho ang mga mamamayan ng bayan ng Lingayen. Hindi man po 100% kasi hindi naman po pwede, Kuya Jay, pero at least majority of the manpower of that specific establishment ay magmumula sa bayan ng Lingayen. Binigyan din po natin ng financial assistance ang ating mga senior citizens presidents. Ginawa po natin na sila po ay makapagtrabaho ng maayos. Ang ating barangay tanods kasalukuyan po na ipinapasa po natin ngayon, nabigyan ho sila ng financial assistance para mas gampanan po nila yung trabaho nila ng maayos dito sa bayan ng Lingayen dahil ang dami po nilang trabaho na ginagampanan sa ating mga barangay. At andyan din po ang mga BSPO ang pagdaragdag ng kanilang transportasyon para pakinabangan po ng ating mga barangay na nasa laylayan ng mga lipunan. Ayan po, ilan lamang po yan sa ating mga ginagawa. At I'll make sure na kung gagawa po ako ng ordinansa, hindi naman po ako magpapahirap, hindi naman po ako magiging pahirap sa ating mga kababayan. Didisiplinahin lang po natin sila ng tama sa nararapat at sa lugar na kung saan ito po ay kanilang kayang sundin din po. Texter 1652, kung kayo po ay hindi tumakbo pong Vice Mayor,
sino po ang susuportahan niyo? Councilor, make the Vice Mayor Neptali Pasilyao or Vice Mayor Juday Vargas? Well, wala po akong karapatan. Sorry po, pasensya na po kayo para sagutin ang katanungan na iyan. Basta't ako po ay naniniwala na mayroon pa po akong kayang gawin at kayang patunayan sa bayan ng Lingayen kasama ng lahat ng mga naniniwala po sa atin. At ipinapa sa Diyos ko na, Kuya Jay, kung sino man sa amin, kung sino man sa kanila, kung sino man ang nararapat para sa paglilingkod, para sa pagtulong sa ating mga kababayan sa bayan ng Lingayen. I'm sorry po to answer that question, pero I leave it all to God at sa people and to the people of Lingayen. All right. Hope that satisfy your question, ha? Yung ating mga kababayan na nagpapadala ng mga questions. Okay. Sir, pakitanong po, ano po ang mga ordinansa ni Councilor Dexter Malikdum? Nasagot ko na po ata, Kuya Jay. All right. Okay, sige. Next question. Ano po ang advantage ng atin pong kandidato sa iba pang tumatakbo? From Texter 3456. Ito naman po ay base sa aking pag-iintindi lamang, base sa kung saan ito yung nararamdaman ko. Ako po ay madali pong lapitan. At kung kaya ko po na solusyonan, kung kaya ko po na samahan po kayo sa mismong pupuntahan natin, ako po ang bumababa sa mga tao, Kuya Jay. At inaalam ko po yung mga problema po nila. Actually, binabansagan nga po ako na si Dexter kasi, ito naman po ay galing sa statement ng mga ibang tao. Si Dexter, naghahanap ng problema. Si Dexter, siya yung tumitingin ng problema. No? Siyempre, hindi ko naman din po yun masasabi. Basta't ginagawa ko po yung aking trabaho sa abot ng aking makakaya, sa mga messages po sa messengers. Pasensya na po kung hindi ko po yun nahaharap ng lahat-lahat. Dahil maliban po sa cellphone na hinahawakan ko po, ako po mismo yung hands-on na gumagalaw pagdating sa serbisyo publiko. Ako po yung mamaya sinasagot ko, Kuya Jay, biglang pag may kausap ako, biglang pagdating ko mayroon na naman additional messages. So ang kailangan nyo lang gawin po ay i-follow up nyo lang po ako. Mag-re-message po kayo, mag-send po kayo ulit ng message para mabasa ko po yun. At hanggat sa abot ng aking makakaya, tutulungan ko po kayo. At sa abot ng aking pamamaraan, sa maliit man or anong klase ng paraan, nandyan po ako sa inyong likod. At least nasasagot mo yung mga nagme-message sa'yo kahit pa paano, di ba? Opo. Giving your pero best. Hindi po lahat dahil Sa dami naman din. Sa dami po. Opo. Okay. May isang term ka po from Texter 4283. May isang term pa ho kayo, Councilor Dexter. Bakit hindi nyo na ho itinuloy para maging 3-termer po kayo? Alam niyo po, mga kababayan ko, dahil sa pagmamahal sa serbisyo publiko, hindi naman po ito nababase sa kung gaano katagal, kung gaano ka kung tinapos mo ba yung termino mo. Hindi po doon na ang basihan para magpataas ka. Anyway, Kuya Jay, ang rason ko naman po sa akin pagpapataas ay para mas mapalawig ko pa, para mas mapalaki ko pa yung mga matutulungan ko, Kuya Jay. Sa parang ito, nakikita ko sa bayan ng Lingayen na marami pong problema na hindi po napapansin. At yung pamamaraan ko na ako po ay tatakbong Vice Mayor, sa palagay ko po, mas lalakas yung boses ko, mas lalakas po yung persa po natin para mas malaki po yung matulungan natin, para mas lalong malawak pa ang matulungan po natin. Kaya po, yan lamang po ang nais kong ipaintindi sa ating mga kababayan. Hindi po ito nadadaan sa kung ilang taon ka po nanilbihan, bagkus nadadaan po ito kung papaano mo gawin at gampanan at harapin ang lahat ng mga ipinangako mo sa taong bayan. Maraming salamat. And Kuya Jay, additional to that, hindi naman po ako nagdesisyon ng mag-isa ko lang. Kasama ko po ang aking pamilya, ang aking panalangin, ang mga sigaw ng aking mga kababayan na kaya mo na, Dexter. Pwede na. No? Basta wag kang magbabago. Sabi ko naman, Kuya Jay, hindi niyo po ako masusubukan kung hindi niyo po ako susubukan. Kaya po, subukan niyo po ako. At kung nagbago man po ako, 3 taon lang naman po yan. Pwede ho kayong mag-decide po ulit. Pwede ho kayong maglagay ng kung sino ang nararapat ulit. Bigyan niyo lamang po ako ng pagkakataon para patunayan po ang serbisyo ko. Para mas lawakan ko pa ang serbisyo ko.
sa ating bayan ng Lingayen. Maraming salamat po. Alright, let's move on with another texter direct from our kababayan dyan sa may Lingayen. Ako po si Daniela ng Barangay Tunton, Lingayen, Pangasinan. Tanong ko lang po, texter 5567. Daniela, Lingayen, ito rin tanong mo. Tanong ko lang po kung anong mas magagampanan nyo po ang pagiging Vice Mayor na mas higit pa kaysa sa dalawa ninyong katunggali. Well, tulang nga po lang sinabi ko po, no? Mayroon kaming kanya-kanyang pamamaraan ng serbisyo. Kung sinasabi man po nila na ako man po ay bata, no? Pwede naman po tayong lumapit sa mga mas nakakatanda, sa mga expertise ng mga taong naniniwala po sa ating kakayanan. No? Meron tayong municipal legal officer na kung saan kung may isinangguning problema po sa ating Kuya Jay, pwede po nating ilapit at hingin ang opinyon ng ating legal officer. Diyan po ngayon si legal officer Attorney Dominic Evangelista, nagagabay po sa atin at hindi naman po ito basihan ng ating propesyon para maglingkod sa ating bayan. Ang importante, may puso ka, may dedikasyon ka at tapat na serbisyo para sa bayan ng Lingayen. Maraming salamat po. Okay, we ask the staff ng Energy FM, paki-check lang yung mga messages at paki-ayos yung sulat natin para maintindihan ko. I move on to the next question sa mga kababayan natin. Okay, next question from 7900. Kuya Jay, pakitanong po, if nanalo siya na Vice Mayor, may plano din po siya maging mayor po ba sa susunod kung sakaling pala rin po maging mayor din po ng Lingayen? It's advanced planning na mga tanong ninyo. Taga Lingayen din po ako. My name is Jexter Ladesma. Yes, magandang umaga po ulit at nagpapasalamat po ako sa inyong katanungan. Siguro darating po tayo sa panahon, no? Pero kung makita man po natin na magandang programa ng uupo na mayor, ay susuportahan natin, patuloy nating susuportahan ang programa. And that's the time na yung collaboration ng sanggunian at ng executive ay pagsasamahin po natin para sa kabutihan ng bayan ng Lingayen. At kung itatanong nyo po, kung may balak po akong mayor, Panginoon na po ang makakapagsabi at ang taong bayan. No? Darating po tayo sa tamang panahon, basta't ipakita po natin ang ating tapat at hindi po matatawarang serbisyo sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Alright, texter. At kundi, yes, you may. Ito naman po ay mapagtatanggumpayan po natin na maging Vice Mayor kung mamarapatin nyo po na ako po ay tulungan ninyo, na ako po ay pagkatiwalaan po ninyo muli, na ako po ay samahan po ninyo sa laban na ito, na kahit ako po ay independent candidate, naniniwala ko na kasama po natin ang taong bayan. Alright. Maraming salamat po. We are at 196 viewers at this juncture. 10:46 na ho ng umaga from Texter 4294. Isang tanong po para kay Councilor Dexter Gumapos Maligdam. Kung kayo po ay mahalal bilang Vice Mayor, paano niyo po ibabalanse ang serbisyo sa bayan sa personal niyong buhay? Sino pong mas matimbang sa inyo, pamilya o mamamayan ng Lingayen? Alam mo Kuya Jay, yan ang pinapasalamat ko. Dahil yung pamilya ko very supportive. Ang nanay ko, ang tatay ko, ang mga kapatid ko. Sa tuwing wala na akong gagawin, Kuya Jay, sila pa yung nag-iisip ng gagawin ko. No? Umulan man o umaraw, halika na. Puro halika na yung gusto nilang gawin. Diyan po ako nagpapasalamat dahil hindi po siluso ang aking pamilya pagdating sa oras at sa serbisyo publiko. So kung papaano ko po babalansehin, ang serbisyo ko po, sinasama ko po ang aking pamilya. Ang aking mga kaibigan na gumawa po ng mga serbisyo na pakikinabangan po tulad ng mga feeding programs, ang medical missions, dyan ang ating mga kapatid, doktor po sila sa mata, na sila rin po ang umaasiste, ang aking mga supporters, ang ating mga kasamahan, no? So hindi po hadlang sa akin yung oras ng pamilya at ng serbisyo publiko dahil sila po ay kasama ko po, katuwang ko sa pagbibigay ng serbisyo sa bayan ng Lingayen at sa ibang bayan po. Maraming salamat. 10:48 in the morning, dire-diretso tungkol sa ordinansa ang katanungan. Well, please enumerate kahit isa ho na ipasa ninyo ang ordinansa sa bayan po ng Lingayen. Well, sabi ko nga po, isa rin po dyan sa ating mga ordinansa during my first term, no?
Committee on Appointment. Mayroon po tayong mga ipinasang mga positions na kung saan ang ating mga empleyado ay hinihikayat po natin na magkaroon ng master's degree. Alam mo Kuya Jay, pag binigyan natin ng oportunidad itong mga taong ito, sila po yung frontliner natin na sumasagot sa mga hinanaing ng ating mga kababayan. Napaka-importante na mag-invest po tayo sa mga empleyado po natin, sa ating mga kababayan, para hindi po basta-basta lumapit yung mga tao natin dyan sa himpilan ng bawat departamento na hindi po maibigay sa kanila yung tamang impormasyon. At kasalukuyan po Kuya Jay na itong mga empleyadong ito ay enrolled, no? Enrolled dahil gusto nilang matuto, dahil gusto nilang maging mas produktibo ang kanilang pamamaraan sa pagbibigay ng mga sa tao na araw-araw ay lumalapit po sa ating himpilan, sa ating bayan ng Lingayen. At tulad nga po ng sinasabi ko po, yung mga iba hindi naman ordinansa na totally na naipasa na, pero alam ko na nakakatulong po sa taong bayan pagdating sa health sectors, sa patuloy na pagbibigay ng mga prioritizations sa ating mga kababayan na magkaroon po ng trabaho sa mga dumarating na establishmento dito sa bayan ng Lingayen. Okay. Texter, let me check the number. Alright. Texter 4283 ulit. Totoo po ba na natanggihan niyo po ang offer ni Mayor Batawil na kayo po ay maging konsihal niya? Well, hindi naman po yun sa tinanggihan. Hindi naman po sa tinanggihan. I respect the mayor, no? Mayor Leopoldo Batawil, the other side, no? Kay Mayor former Mayor Josefina Castañeda. Ito po ay kagustuhan po ng inyong lingkod na tumakbo bilang Vice Mayor dahil alam ko po na mayroon pa po akong kayang gawin, na nais pang gawin para palawakin ang serbisyo ko sa bayan ng Lingayen. So, nagdesisyon po ako sa tulong ng aking pamilya, ng aking mga kababayan na naniniwala, na nagtiwala sa akin mula nung ako'y maupo bilang unang councilor hanggang sa pangalawang termino na maging numero 1 na councilor. Nakikita ko po na ang taong bayan ay tapat po sa akin, na gusto rin po nila na mas marami pa po tayong matulungan. So hindi naman po sa tinanggihan, pero mayroon po tayong desisyon na binalanse po, na binase rin po natin sa desisyon ng pamilya. So naging katuwang yung pamilya niyo dito sa desisyon na to? Opo Kuya Jay. Alright. Kasi kailangan po natin una na kukonsultahin ang ating pamilya dahil sila naman po yung ating katuwang sa pagbibigay ng serbisyo sa taong bayan. At the end of the day, sa politika Kuya Jay, temporary lang ang mga kaibigan, temporary lang ang mga kasamahan, pero ang pamilya po natin, pamilya po ninyo, tandaan po ninyo, hindi po kayo iiwan. Ano po ang plano ninyo pag kayo po ay maging Vice Mayor sa Lingayen, terms of legislation to aid the distressed businesses in Lingayen due to pandemic? Pagdating mo sa mga SMEs, no? SE rather. Mga Yes. small and medium enterprises. Yes, tulad nga po ng sabi ko, sa mga business sectors dito, no, maswerte po tayo kung pumapasok po dito sa ating bayan dahil nagkakaroon po ng oportunidad na magkaroon din po ng trabaho. Yan po ang lagi naming ini-insist sa sanggunian. Kaya Jay, lalong-lalo na po ako. Pagdating sa pangkabuhayan ng ating mga kababayan, sabi ko nga po, hindi kasalanan ng maging mahirap. Maraming mahirap sa bayan ng Lingayen, pero tulungan po natin sila sa paraan na kaya po natin. Kaya po lagi po nating ini-emphasize sa ating mga investors, sa ating mga establishmento na prioridad na bigyan ng trabaho, if not 100% but at least majority of the manpower will be coming from the LGU Lingayen, mga kababayan po natin. Ano, kasi Kuya Jay, hindi naman lahat nakapagtapos ng pag-aaral, hindi naman lahat qualified sa mga trabaho, pero at least bigyan po natin sila ng trabaho. Hindi lang natin sila binigyan ng trabaho, binigyan po natin sila ng pagkakakitaan na iuwi po nila sa kanya-kanya nilang pamilya. Okay. Sir Jay, bilang isa po sa nagrepresenta sa mga kabataan ng Lingayen, nais ko po sanang malaman kung ano po ang plano niya para matulungan kaming mga kabataan sa Lingayen. Well,
ang aking kakayanan naman ay limitado lamang po. But since may mga kumakatok sa ating tanggapan, may mga institutions na nagbibigay ng kanilang pagmamahal, ayan, para sa mga kabataan, unang-una ang edukasyon. Ayan po, patuloy ko huyang ginampanan magmula po nung una hanggang ako po ay makaupo ngayon. Ulitin ko po, meron ho tayong 50 scholars, students na kasalukuyan wala po silang binabayaran ni isa. At itong mga estudyanteng ito ay nabibigyan din po ng oportunidad para makapag-aral ng libre sa Universidad ng De La Salle, Manila. Basta't gagawin po nila yung kanilang makakaya para bigyan din po ng kumbaga, ano tawag mo dito, bigyan po ng karampatan na tamang desisyon, solusyon na sila po ay qualified dun sa pag-aaral natin. And unang po, sabi ko nga po Kuya Jay, sa mga kabataan, napakasipag ng ating mga SK chairman sa bayan ng Lingayen. Mayroon din po silang mga programa na isinasagawa, at isa rin po sa nais natin noon na i-implement po yung ICT Connect, na sinuportahan din po ng sinusuportahan po ng iba't ibang government universities na pwede po nating ilatag at dalihin sa kanila yung Wi-Fi connection, at mayroon pong magandang lugar na kung saan ay makakapag-aral po sila ng maayos. And Kuya Jay, meron din po yung ating library sa Municipality of Lingayen, at nakakalungkot dahil wala po siyang sariling pondo, at kung ako man po ay mabigyan ng pagkakataon, bigyan din po natin ng importansya itong library na pwede hong pakinabangan ng ating mga kabataan, ating mag-aaral. Sabi nila, pag hitik ang puno, binabato. Paano niyo po ma-handle po ang mga naninira po sa inyo? Marami ako nababasang naninirang dami account sa live ninyo po paminsan-minsan. Opo. From Texter 3308. Alam niyo po kung paano ko po hinaharap yung mga bashers natin, no? Hindi naman kasi maiwasan, Kuya Jay. Hindi naman maiwasan. Pero kung ikaw ay taong mag-iisip ng maganda, huwag mo na lang patulan, no? Gawin mo na lang, ginagawa ko na lang po itong vitamins. Actually, Kuya Jay, ito yung vitamins ko po na araw-araw akong gumagawa ng serbisyo. Kung saan napapakinabangan po ng taong bayan. Wala naman po ako mapapala. Kung papansinin ko po ito, masisira lang po yung focus ko. Para sa lahat ng mga hindi po ako nauunawaan, dahil mayroon ko kayong sariling mga manok, may mga sarili po kayong mga iniidolo, naintindihan ko po yun. Pero ang tanging pinagdadasal ko lamang, Kuya Jay, ay hindi po masira yung focus ko, kundi ituloy-tuloy ko lamang po yung serbisyo ko. Pero maraming salamat, dahil yan po ay aking vitamins. Yan po ay aking kinakain araw-araw. Alright. At hindi na tinatulokon na yung mga bashers niya. Tinitignan na pa rin niya. Ano? Wala pong pumapatol sa akin, sa pamilya ko. Kaya ayun po. Okay. Vice Mayor, ano po ang plano ninyo kung sakali kayo po ay maging Vice Mayor ng Lingayen pagdating po sa usapin ng ating pamasahe at pagdating sa aming mga tricycle drivers? Yes, maraming salamat po sa inyong katanungan. Actually, meron nga pong ordinansa na sinusunod po ang ating pamunuan, na kung saan mayroon po tayong mga standard tariff, no? Meron tayong mga sinusunod na standard fare, no? So binabalansin po natin, at palagay ko naman po, alam ko bilang Sangguniang Bayan members, pwede naman po itong amendahan, pwede naman po itong baguhin, pwede naman po itong isuggest sa ating mga nakaupong konsehal na kung maaari ay sa sitwasyon natin ngayon na pandemic, no? Sa sitwasyon ngayon na pandemya po, kailangan isaisip natin yung humanitarian consideration. Piliin natin na maging makatarungan at fair sa ating mga kababayan sa bayan ng Lingayen. So pag ako po ang palarin, kung ibibigay niyo po yung pagkakataon na mapagsilbihan ko po kayo bilang pangalawang ama o Vice Mayor ng bayan ng Lingayen, at may pagpatuloy ko po ang aking public service, yan po ang isa sa gusto nating aksyonan na ayusin sa tama, sa kaya, sa hindi po natin maaapakan or pahihirapan yung ating mga kababayan. Alright, 10:57, Texter
30. Tanong lang kay Councilor Dexter Malikdam, isa po akong member ng LGBT community. Proud po ako sa pagiging LGBT. Ano po ang plano niyo sa aming mga LGBT? Yes, sa ating mga LGBTs communities, yan, yung mga Ligaya Association, magandang umaga po sa inyong lahat. At maging sa mga hindi po membro ng Ligaya, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa aking mga LGBTs, during the pandemic, Kuya Jay, tayo po ay nagsagawa rin ng operation para sa kanila, sa ayuda. Dahil alam nyo po, isa sila sa mga malaking naapektuhan pagdating sa pangkabuhayan. Dahil nawala po yung mga gatherings natin, nawala yung mga events, nawala yung mga make-up sessions nila, mga iba't ibang events. Ang siguro ang para sa ating mga LGBT community ay bigyan natin sila ng federasyon. Bigyan natin sila ng isang leader na mag-guide po sa kanila para sila po ang tatayo na event organizer sa bayan po natin, Binigyan na natin sila ng trabaho, binigyan pa natin sila ng oportunidad na pagsilbihan po yung sariling bayan po nila. And tandaan nyo po, lagi nyo pong aasahan, si Dexter naman po, basta't kaya ko po natugunan po ang inyong pangangailangan. Nandyan po tayo na sumusuporta, mapakalusugan, mapa-edukasyon, mapa-sports, at maging sa mga personal na problema, Wag lang love life kasi single po tayo. Wala rin na po akong may papayo. Actually, yun ang tanong ngayon. Isa sa mga tanong dito ngayon na binabasa, kumusta daw po ang love life ninyo? Okay. Marami hong mga questions, and I'm really having hard time po na basahin po lahat ang inyong mga tanungan, and we're running out of time, mga kapangga. We only have 1 minute to go, pero bigyan ho natin ng pagkakataon. Pwede ka nang huminga ng malalim, Councilor Dex? Salamat. Sa 1 minuto na lang po, bigyan ko kayo ng chance para makapagbigay ng inyong huling mensahe sa mga nakikinig at nanonood ngayon ng ating live sa ating tapatan ng Pangga 2022. Councilor Dexter? 1 minute lang po ba? Sige lang po. Ayan. Your words to all your... Ay dagdag ko lang po, Kuya Jay, yung ating mga LGBT po, napakasipag po nila at sila po ang may isa sa mga malaking ambag sa bayan ng Lingayen, at sana ipagpatuloy nyo po yan dahil hindi naman po kami napayag na i-discriminate po kayo ng ating mga kababayan. Bigyan natin sila ng pagkakataon na maging kaagapay po natin, katuwang po natin. So again, ako po si Dexter Gumapos Malikdam, isang registered nurse at doctor of optometry, at nagpapasalamat po ako unang-una sa Panginoon dahil yan po ang sandigan ko palagi, Kuya Jay, ang pagdarasal at paghingi ng gabay sa araw-araw na ginagawa ko na maging ligtas ako at mga taong nakakasalamuha ko at ang pamilya ko. At nagpapasalamat din po ako dahil magmula po dumating ang pandemya, hindi naman po tayo naapektuhan ng COVID-19, Kuya Jay, kaya yan po yung pinapasalamat ko. Tuloy-tuloy po yung serbisyo po natin. At sa aking pamilya, Mama Lani, Papa Mario, sa aking mga kapatid, di ko na kayo isa-isahin. Salamat sa suporta ninyo sa akin para makapagbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan. Maraming salamat po. Patuloy lamang po kayo na gumabay at sabihan nyo po ako kung may mapagkukulang po ako dahil handa naman po akong tanggapin sa aking mga, hindi naman po bashers, kundi may mga sinusuportahan lang din naman po sila. Sana isubukan nyo rin po ako. Maalin nyo rin po ako. Tulad ng pagmamahal po ninyo before, sana'y ganun pa rin hanggang sa pagpapalawak po ng ating serbisyo. At sa lahat po ng mga tumulong sa bayanihan sa barangay, na isa po ang aking kapartner, ang aking tandem na si Councilor, let's claim it, Councilor Harvey Karunungan Aquino ng Libsong West. Maraming salamat, partner, dahil mas tinulungan mo din ako para mas lalong maging aktibo ang serbisyo publiko at sa inyong pamilya. And sa lahat po naman naniniwala, kapit lang, laban lang. Ang kailangan ko po sa inyo, pagdasal po ninyo ako. At yun po ang aking hiling po. Sa lahat po ng mga municipal employees, KJ, yan, municipal employees, sa ating mga barangay officials, sa ating mga Department on Education na naging partner ko rin po sa lahat ng mga serbisyo, ang PNP, ang different organizations, hindi ko na ho kayo iisa-isahin, pagpatawad nyo po. At gusto ko lamang pong kunin yung pagkakataon, Kuya Jay, kasi yung ating account na Konsehal Dexter Gumapos Malikdam at Councilor Dexter Malikdam ay wala ko na ho yung password. Magmula po nung nasira po yung aking cellphone, hindi na ho na-activate po dahil nire-retrieve ko po, sinusubukan ko po. Kaya patawad po kung hindi ko po nasagot yung mga inyong response.
Hindi po ito dahilan, totoo po ito na nakalimutan ko po yung Facebook account ng aking dalawang hinahawakan na konsehal at counselor. Ngayon po yung Cons Dexter Gumapos Malikdam, yun po yung active at dun nyo po ipadala. Hindi naman po ako mahirap lapitan. Kahit sa daan, lapitan mo lang po ako. Yayakapin pa kita. Yeah. Maraming salamat, Councilor Mac Dexter Malikdam, sa inyong pong pagbibigay daan na kayo po ay makausap sa at makapanayam sa Tapatan ni Pagka 2022, ang probinsyano ng Lingayen, Pangasinan. Okay. Sa araw po ng Friday, ating po makakapanayam si Honorable Pedro Pete Merera, running for mayor po. February 7, Monday, PDEA Director Jovinal Azurin, running for mayor host ng San Fabian. February 8, Tuesday, si Apples Abarcar, running for mayor ng San Jacinto, Pangasinan. At sa darating po na February 14, ako, araw ng mga puso ito, ha? Nakapag-confirm po sa atin ang mayor po ninyo dyan sa may, sa may Mangaldan, Pangasinan. Mayor Marilyn Lambino, running for mayor ulit ng Mangaldan. At sa mga susunod pa hong araw, hindi ko pa ma-disclose sa sobrang dami ho ng nagtitiwala sa ating programa. Salamat po. At salamat din ulit, Councilor Dexter. Yes. Maraming salamat dahil sa programang ito, nabibigyan po natin ng oportunidad ang bawat kandidato na pinagkakatiwalaan po. Mabuhay po ang 90.3 Energy FM. Patuloy niyo pong subaybayan ng maantabayanan po ninyo masusunod na programa po na ilalatag po sa atin ng ating mga public servant. Ayan. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayo. The pleasure is ours. Pwede yes, ba akong kumanta? Mag-andog lang ng konting. Sige. Ngayon lang ito mangyayari. Bigyan kita ng pagkakataon. Go. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kumapit ka sa akin, hindi kita bibitawan, hindi kita pababayaan. Maraming salamat po. Kala ko si Gary Valenciano na yung kumakanta, mga kaibigan eh. Thank you very much, Councilor Dexter Malikdam, ang atin pong running for Vice Mayor yan ho sa bayan ng Lingayen. Sumayin niyo pong muli ang edisyon, Thursday edition ng Tapatan ni Pangga 2022.